hindi lahat ng manipulation ay halata. Sa school, may mga technique na ginagamit, minsan ng teachers, minsan ng classmates na hindi mo napapansin. Pero malaki ang epekto sa isip at emosyon mo. Sa ilang teachers, ginagamit ang fear-based control. Halimbawa, kapag hindi ka pumasa, wala kang mararating. Sa unang tingin, parang motivation. Pero kapag takot ang ginagamit para gumalaw ka, nawawala ang confidence mo at napipilitan ka na lang sumunod, hindi matuto. Meron ding comparison trap. Bakit si ganito kaya niya, ikaw hindi? Ito ay paraan para i-pressure ka gamit ang ibang tao. Ang epekto, imbes na ma-inspire, nagkakaroon ka ng self-doubt at pakiramdam mo kulang ka palagi. Sa mga kaibigan naman, may guilt manipulation. Kaibigan mo ba talaga ako kung hindi ka sasama? Hindi ito simpleng yayaan. Ito ay pressure na nakatago sa emotional connection. Kapag sumunod ka, hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong makaramdam ng guilt. Meron ding social exclusion tactic. Kapag hindi ka sumunod sa grupo, unti-unti kang hindi isinasama. Tahimik lang pero ramdam mo ang epekto. Ito ay paraan para kontrolin ang behavior mo gamit ang takot na maiwan. Minsan may gaslighting din, lalo na sa peer groups. Kapag may naramdaman kang mali, sasabihin nila, ang sensitive mo naman, hanggang sa magduda ka na sa sarili mong feelings. Dito nagsisimulang mawala ang tiwala mo sa sarili mo. Pero tandaan, hindi lahat ng ganitong sitwasyon ay intentional. Ang mahalaga ay maging aware ka. Kapag alam mo ang mga technique na ito, mas kaya mong protektahan ang sarili mo, mag-set ng boundaries, at hindi basta-basta madadala sa pressure ng iba.